Sa ilan sa mga pinakamaagang sulat sa Lumang Tipan, may nabanggit na kakaibang nilalang na tinawag na Rahab, isang dambuhalang halimaw ng dagat na sinasabing kinalaban ng Diyos mismo. Hindi ito ang babaeng Rahab na kilala natin mula sa Jericho, kundi isang simbolikong nilalang na tila tagapagpahiwatig ng kaguluhan, kasamaan at kapangyarihang lumalaban sa kaayusan. Pero totoo ba siya? At bakit ito bahagi ng kasulatan? Kung gusto mong tuklasin ang misteryosong nilalang na ito at ang kahulugan sa likod ng kanyang presensya sa Biblia, panoorin ang video hanggang dulo. Huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-share ang video na ito para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa mga mahiwagang nilalang at simbolo sa pananampalatayang Katoliko. Maraming Katoliko ang unang naiisip ang babaeng si Rahab mula sa Jericho kapag nabanggit ang pangalang ito. Ngunit sa mas malalim na pagbasa ng kasulatan, matutuklasan nating may isa pang Rahab na ibang-iba, isang halimaw sa dagat, madalas iugnay sa kaguluhan at kalaban ng Diyos. Ang Rahab na ito ay binanggit sa mga aklat ng Job, Awit at Isayas at hindi tumutukoy sa tao kundi sa isang makapangyarihang nilalang. Sa Job 26, 12 hanggang 13 sinasabi, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ay pinatahimik niya ang dagat. Sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay nabiyak niya ang Rahab. Dito, ang Rahab ay lumilitaw bilang isang mapanlikhang puwersa ng kaguluhan sa ilalim ng tubig, pinatigil at tinalo ng Diyos. Ang konteksto ay malinaw. Ito ay isang sagisag ng kaaway ng kaayusan. Makikita rin ito sa awit 89, 10. Dinurog mo ang Rahab gaya ng isang patay, sa bisig ng iyong lakas ay pinangalat mo ang iyong mga kaaway. Dito, muli nating nakikita ang imahe ng isang makapangyarihang halimaw na sinupil ng Diyos. Sa wikang Hebreo, ang Rahab ay tila kumakatawan sa isang puwersang kaaway ng Diyos, isang personifikasyon ng kasamaan at kaguluhan. Sa Isayas 51, Siyam, ganito rin ang tono. Hindi ba ikaw ang sumaksak sa Rahab, ang lumuray sa dambuhalang dragon? Ang pagsasama ng dragon at Rahab ay nagpapalalim sa imahe ng nilalang na ito, isang dambuhala ng kalaliman malapit sa konsepto ng Leviathan na madalas ding binabanggit sa eskatolohiya. Ang mga ganitong paglalarawan ay hindi lamang pantasya. Para sa mga sinaunang Hudyo, ang mga salitang ito ay puno ng teolohikal na kahulugan. Ang Rahab ay hindi basta halimaw, kundi sagisag ng lahat ng puwersang lumalaban sa Diyos, ng kaguluhan, pagmamataas, at espiritual na panlilinlang. Sa konteksto ng kanilang kultura, ang dagat ay sagisag ng kawalang katiyakan at panganib. Kaya't ang pagbanggit sa Rahab ay isang deklarasyon na walang puwersa sa kalikasan, kasaysayan o espiritual na daigdig ang maaaring tumalo sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ay hindi lamang kwento ng labanan, kundi ng tagumpay ng Diyos laban sa lahat ng anyo ng kasamaan at pagkalito. Sa kabuuan, ang Rahab sa kasulatan ay hindi isang literal na hayop lamang, kundi isang makapangyarihang sagisag ng kaaway ng Diyos. Siya ang kumakatawan sa lahat ng bagay na nais sirain ang kaayusan ng nilikha. Ngunit sa bawat banggit sa kanya, laging malinaw ang konklusyon. Siya ay natalo, at tanging Diyos ang may ganitong kapangyarihang sumupil sa kanya. Upang mas maunawaan ang Rahab sa pananaw ng Biblia, mahalagang tingnan ang konteksto ng sinaunang panitikan sa paligid ng Israel. Sa mga kultura ng Babylonia, Canaan, at Ugarit, may mga kwento tungkol sa mga halimaw ng dagat na lumalaban sa mga Diyos ng kaayusan. Halimbawa,
Ang Babylonia na halimaw na si Tiamat ay sumasagisag sa kaguluhan at tinalo ng Diyos na si Marduk. Ang ganitong imahen ay pareho sa papel ni Rahab sa kasulatan. Para sa mga sinaunang Israelita, ang paggamit ng ganitong simbolo ay hindi nangangahulugang kinikilala nila ang ibang Diyos, kundi ginamit nila ang mga kilalang imahe upang ipahayag ang tunay na tagumpay ng iisang Diyos. Ang Rahab sa Biblia ay maaaring hiniram na imahe mula sa mitolohiyang kilala ng mga tao noon, ngunit ginamit upang ipakita na ang Diyos ng Israel lamang ang tunay na makapangyarihan. Hindi rin ito nalalayo sa paggamit ng Leviathan at Behemoth sa mga aklat ng Job at Awit. Ang mga halimaw na ito, bagamat misteryoso, ay bahagi ng makapangyarihang simbolismo ng Diyos na may kapangyarihan sa lahat, pati sa pinakamatinding kaguluhan ng mundo. Gaya ng Rahab, ang mga ito ay ginamit hindi upang takutin kundi upang patibayin ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Sa Jewish apocryphal at rabbinic literature, si Rahab ay minsang iniuugnay sa Egypt bilang simbolo ng mapagmataas at mapang-aping kapangyarihan. Sa ganitong konteksto, ang pagdururog sa Rahab ay hindi lamang espiritual kundi makasaysayan, isang pahiwatig sa paglaya ng mga Israelita mula sa pagkaalipin sa Egypt. Kaya't si Rahab sa iba't ibang tekstong panrelihiyon ay hindi lamang halimaw ng kalikasan kundi halimaw ng sistema, isang representasyon ng mga puwersang tumututol sa kalooban ng Diyos. Maging ito man ay literal, politikal, o espiritual, ang Rahab ay isang simbolo ng anumang naghahari sa takot, kasalanan at kasinungalingan. Sa mga Kristiyanong manunulat, ang paggamit ng Rahab ay nanatiling simboliko. Sa halip na ilarawan siya bilang literal na nilalang, iniuugnay ito sa kapangyarihang lumalaban sa Diyos, na sa dulo ay laging tinatalo ng liwanag. Maging ang mga simbolo ng demonyo o espiritual na kasamaan ay may pagkakapareho sa imahe ni Rahab bilang cosmic enemy ng Diyos. Sa kabuuan, makikita natin na sa loob at labas ng kasulatan, si Rahab ay palaging inilalarawan bilang puwersa ng kaguluhan, isang nilalang, konsepto o kaharian na hindi magtatagumpay laban sa kapangyarihan ng Diyos. At ang kanyang presensya sa Biblia ay patunay ng matagal ng pagtutunggali sa pagitan ng liwanag at dilim na hanggang ngayon ay patuloy nating kinakaharap. Ang Rahab ay higit pa sa isang nilalang ng dagat. Siya ay simbolo ng kaguluhan, paghihimagsik, at kapangyarihang lumalaban sa Diyos. Sa tuwing binabanggit siya sa Biblia, hindi ito upang bigyang takot ang mambabasa, kundi upang ipakita na sa kabila ng mga dambuhalang kalaban ng katotohanan, ang Diyos pa rin ang may huling salita. Isa sa mga pangunahing simbolo ni Rahab ay ang espiritual na kayabangan. Katulad ng Babylon o Egypt na itinuturing na mayabang sa paningin ng Diyos, si Rahab ay sumasagisag sa mga bansang nagmamataas, umaasa sa sarili at hindi kumikilala sa kapangyarihan ng may kapal. Kaya't sa bawat banggit sa kanya, laging may kasamang babala laban sa pagmamataas ng tao. Sumasagisag din si Rahab sa lahat ng puwersa ng kalituhan. Ang dagat sa Biblia ay madalas na simbolo ng kaguluhan at ang halimaw ng dagat ay pagsasakatawan ng mga puwersang gustong sirain ang kaayusan. Kaya't ang pagkatalo kay Rahab ay patunay ng Diyos bilang lumikha at tagapagpanatili ng kaayusan ng mundo. Para sa mga mananampalataya, ang Rahab ay maaari ring simbolo ng personal na laban. Ang tukso, ang kasalanan, at ang mga suliraning tila hindi natin kayang lagpasan. Ngunit sa pamamagitan ng Diyos, ang Rahab sa ating buhay, anumang anyo ng kaguluhan, ay kayang patahimikin at durugin. Sa teolohiya, si Rahab ay isang uri ng Kampf,
ang labanan ng kabutihan at kaguluhan na makikita rin sa maraming bahagi ng Biblia. Sa Genesis, lumikha ang Diyos mula sa wala at nagbigay ng kaayusan. Sa Exodus, tinalo ng Diyos ang kapangyarihan ng Egypt. Sa Apokalipsis, wawakasan ng Diyos ang kasamaan. Si Rahab ay bahagi ng pattern ng tagumpay ng Diyos sa bawat yugto ng kasaysayan. Sa kabuuan ng kasulatan, si Rahab ay hindi isang literal na karakter na kailangang hanapin sa pisikal na mundo. Siya ay isang aral, isang paalala na may mga puwersang laging magtatangkang guluhin ang plano ng Diyos, ngunit walang puwersa ang makalalampas sa kanyang kapangyarihan. Ang simbolismo ni Rahab ay napapanahon sa gitna ng mga kaguluhan sa ating mundo ngayon, giyera, panlilinlang, krisis sa pananampalataya. Ang imahe ni Rahab ay paalala na ang Diyos ay hindi nawawala sa kontrol. Siya ang Diyos na bumibiyak sa gitna ng dagat ng kaguluhan upang tayo'y makatawid patungo sa kapayapaan. Sa larangan ng eskatolohiya, ang pag-aaral tungkol sa mga huling araw, maraming teorya at simbolismo ang lumilitaw mula sa lumang tipan hanggang apokalipsis. Isa sa mga tanong ng ilang iskolar at mananampalataya ay kung may kinalaman ba si Rahab sa mga kaganapan ng huling paghuhukom. Bagamat hindi tahasang binanggit, may mga pahiwatig sa kasulatan na ang kanyang imahe ay maaaring konektado sa cosmic battle ng wakas. Sa Isaias 51, 9-10, makikita ang panawagan ng bayan, "Gumising ka, O Panginoon! Hindi ba ikaw ang sumaksak sa Rahab at lumuray sa dragon?" Kasunod nito ay ang paggunita sa paghawi ng dagat, isang malinaw na simbolo ng pagliligtas. Sa ganitong konteksto, si Rahab ay hindi lang bahagi ng nakaraan, kundi maaaring modelo rin ng mga puwersang muling lalaban sa Diyos sa mga huling araw. Maaari nating iugnay si Rahab sa mga halimaw sa Apokalipsis tulad ng dragon o halimaw mula sa dagat. Habang may sariling teolohiya ang mga nilalang na iyon, ang katulad nilang simbolo ay pare-pareho. Kalaban ng Diyos, nagpapalaganap ng kaguluhan at pinapabagsak ng kapangyarihan ng langit. Maaaring hindi si Rahab mismo ang babalik, ngunit ang kanyang espiritu ng pagsalungat ay patuloy na aktibo. Ang larawan ng Diyos na bumibiyak sa Rahab ay paunang larawan ng pangwakas na tagumpay ng Diyos laban sa kasamaan. Sa dulo ng panahon, ipinapangako sa atin ng Ebanghelyo na ang lahat ng puwersang tulad ni Rahab, ang kasamaan, kamatayan at panlilinlang ay ganap na mawawala. Wala nang halimaw na makapipigil sa kapayapaan ng bagong langit at bagong lupa. Para sa mga mananampalataya ngayon, ang pagninilay sa Rahab ay paanyaya sa paghahanda. Kung may Rahab sa Biblia na sinupil ng Diyos, may mga Rahab din sa ating puso, mga kasalanan, takot, o kaguluhan na kailangang talunin sa tulong ng biyaya. At tulad ng pangako ng Panginoon, ang lahat ng ito ay magwawakas sa liwanag. Ang paghuhukom ay hindi lamang pagtatapos ng kasamaan kundi paglalantad ng katotohanan. Ang mga nilalang tulad ni Rahab ay paalala na ang kasamaan ay hindi palaging lantad. Minsan ito ay tila nasa ilalim ng dagat, tahimik, ngunit handang sumalakay. Kaya't ang pananampalataya ay dapat gising at matatag. Sa huli, si Rahab ay simbolo ng kalaban na laging talunan. At sa pagbabalik ng Panginoon, ang anumang puwersa ng dilim ay hindi na muling makakabangon. Sa Diyos ang huling tagumpay, at ang lahat ng anyo ng Rahab ay tuluyang maglalaho sa liwanag ng kanyang katuwiran at kaluwalhatian. Sa ating pagninilay sa misteryosong nilalang na si Rahab, natutunan nating hindi ito basta kathang-isip o alamat,
kundi isang makapangyarihang simbolo ng kaguluhan at pagsalungat sa Diyos. Ngunit higit pa rito, siya ay paalala ng tagumpay ng Diyos sa bawat labanan ng espiritual na buhay. Sa tuwing binabanggit si Rahab sa Biblia, laging malinaw ang mensahe. Walang puwersa kahit gaano kalaki o kadilim ang kayang lumaban sa kapangyarihan ng Diyos. At kung ang Diyos ay may kakayahang durugin ang isang Rahab ng kalaliman, tiyak na kaya rin niyang patahimikin ang mga halimaw sa ating puso, mga takot, kasalanan, at kaguluhan na minsan ay tahimik ngunit wasak ang kaluluwa. Kaya't sa halip na matakot sa misteryo, magtiwala tayo sa kapangyarihang nasa atin bilang mga anak ng liwanag. Sa Diyos, walang halimaw ang magtatagumpay. Kung napukaw ang iyong pananaw sa misteryong ito mula sa banal na kasulatan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Buhay Sinag, at i-share ito sa mga naghahanap ng mas malalim na kaalaman tungkol sa pananampalataya. Tandaan, ang bawat simbolo, kahit ang pinakamadilim, ay maaaring maging paalala ng liwanag ng Diyos na laging nagwawagi sa wakas.